May saltik po. Pero yung mga DDS, ang tawag kay Digong, political genius. Pagbalibaliktad pala at harap-harapang pagsisinungaling po, ang tawag, political genius. Ganon pala yun, mga kababayan. Kaya ang resulta po, bagsak na naman po si Inday Sano. Lalong bumulusok. Una sa tanghire, lumubog yung ratings ni Inday. Ngayon, yung latest sa Publicos po, ganon din ang nangyari. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Nilaglag mga kababayan mismo ni Digong, nilaglag ni Maudigs, yung kanyang anak na si Inday. Naniwala ka man niya dyan kay Inday sa kanyang sinabing tatakbo kami ni Pulong sa Kanibaste. Ayan mismo yung sabi. Ayan mismo ang sabi ni Digong. Naniwala ka niya dyan kay Inday? Sosmar Yosef naman. Ija-jamming ka niya ng gusto. Lalo na pagbalabag yung tanong. Nakita na ninyo, mga kababayan? So yung tatay mismo na nakakakilala sa kanyang anak, hindi naniniwala sa statement ng kanyang anak na si Inday. Ayan ang sabi po. Gikan sa masa para sa China, para sa masa. Yan ang statement niya. Hindi na ako babalik ng politika. Tapos na ako. Laos na ako. Wala na akong paggastos. Wala na lahat. Ang naiwan sa akin siguro, yabang. So inadmit niya, mga kababayan, na nandiyan sa kanyang naiwan, yung yabang niya. Saan ka nakakita na nagsama-sama, na nagsama ang tatay, pati dalawang anak, at takbo ng senador? Anong gagawin namin sa Senate? Ayan, Rodrigo Duterte, 16th President of the Philippines, June 30, 2024. Ngayon lang niya mga kababayan sinabi. Di niya, Mr. Maravillas, masasabi mo niya. Wala man pong tumama sa mga statements nilang mag-ama. Lahat baliktad, pahulaan mga kababayan. Kasi nga, yan ang pakulo nila. Maglabas ng balibaliktad na statements para mag-create po ng intriga at curiosity sa mga tao. Ang purpose nila, libreng publicity. O diba? Kaya po masama yung reaction ng mga netizens sa naging statement ni Digong ngayon. Sabi ni Rico Carillo Paglinawan, kunwari lang yang style nila yan, pero tatakbo mga yan. Pero ako sa apat niyan, di ako dyan boboto. O diba? Nadala na po yung mga netizens. Sabi ni Dan Jimenez Barreno, Sir, takbo lang sa Senado para may protection ba? Sabi ni Joey Radam Lubkaw, wala na kasi kayo kakampi, kamo, kaya ayan, nag-iingay na naman. Sabi ni Susan Vallejos, sino ngayon ang bangag na paiba-iba ang statement? Yung BP natin okay na sana, pero di naman yata tama na elected official ka tapos pupunta ka ng demonstration rally para sa pag-aaklas, katraidora na yan. Ito naman nabuking yung secret dealings with China na binoboli na nga't ninanakawan nga ng mga teritoryo, pinanindigan pa ring alay at close friend ko no ang China. Yabang lang talaga na utu-uto rin naman pala. Ilan pa kayang Chinese nationals bilang mayor at opisyal ang binigyan ng pwesto niyan? Katraidoran ito na naman isang anak pag sasalitaan ba naman bangag ang Pangulo sa harap ng sinasakupan niya, sino kaya ang mas bangag mag-isip? Yung yabang lang o yung may ginagawang solusyon sa bansa? Lahat negative po. Inis na yung mga mamamayang Pilipino. Sabi ni Ponce Cunanan, maniwala. Sabi ni Armando Ulahe, ang naiwan sa'yo pagmumura,
magkumpisal ka na. Sabi ni Albert Humagdaw Habonero, wala ka talagang maasahan sa mga Sabi ng Miles Padilla, binoto ko yang si Digong noong nakarang eleksyon, akala ko matino. Ngayon, lumilinaw na ang isyu sa kanya. Sising-sisi ako, misaltik pa lang mga ito. May saltik po. Pero yung mga DDS, ang tawag niyan, ang tawag kay Digong, political genius. Pagbalibaliktad pala at harap-harapang pagsisinungaling po, ang tawag, political genius. Ganon pala yun, mga kababayan. Kaya ang resulta po, bagsak na naman po si Inday Sano. Lalong bumulusok. Una sa Tanghire, lumubog yung ratings ni Inday. Ngayon, yung latest sa Publicos po, ganon din ang nangyari. Ayan po. Sabi dito sa balita ngayon, BP Sara malaki ang ibinaba sa ratings. Look, Vice President Sara Duterte's trust and approval ratings declined for 2 consecutive quarters while President Ferdinand Marcos Jr. remained the same. Magwawala na naman ito yung mga DDS vloggers. Ang pagbagsak po ng ratings ni Inday, ang dahilan po, yung kanyang paghiwalay. Tama yung aking propesya. Yung aking prediction po. Sabi ko, once sumiwalay, kasi ang mga sumusuporta po kay Inday, Marcos loyalist, nang umiwalay na si Inday, ayon, pabulusok ng pabulusok yung kanyang ratings. At sabi ko nga po, mga kababayan, 4 years away pa sa 2028 presidential elections. Malamang, next year po, negative na. Negative na po yung ratings ni Inday. Ito yung Publicos, Trust and Approval Ratings of Top National Officials. Publicos Asia Survey, June 15 to 19, 2024. Yung ating Pangulo, yung Trust Ratings and Approval Ratings, 33% noong una at 44% respectively. Ngayon na second quarter po, walang pagbabago. Maintain niya po, 33% and 44%. Si Inday po, yung trust ratings niya na 46%, bumagsak po ng 5 points, 41% na lang. Yung approval ratings niya from 53%, bumulusok din 46% na lang. Si Senate President Chis Escudero, 37%. Trust rating, approval rating po, 47%. Si Martin Romualdez, mga kababayan, pataas ng pataas. From 18%, 19% na po siya. Ang trust rating. Ang approval ratings niya, from 25% to 27%. So, maintained ang pag-accelerate ni Martin Romualdez. Pataas ng pataas siya. Spaghetting pataas si Martin, spaghetting pababa si Inday. 4 years before the presidential elections or 2 years sa kanilang pagsiservisyo bilang mga public officials. So pag ganyan na ganyan yung trend mga kababayan, malamang sa malamang, kasi malayo pa, 4 years away, negative na si Inday next year. Para nung si GMA, negative yung ratings. At sabi ko nga sa inyo mga kababayan, dahil po sa mga pinagagawa ng pamilya Duterte na inaapi-api, inaaliposta yung ating Pangulong Bongbong Marcos, the first couple, malamang ang sapitin ni Inday po, yung sinapit ni Leni Robredo. Ang saka ni Gigio Marbinay, talo. Di ba? Pabulusok ng pabulusok ko. Spaghetting pababa. Yung ating Pangulo maintain. Si Martin po, spaghetting pataas. Pataas ng pataas. Yung ratings po. Sino ngayon ang natataranta? Siguradong natataranta na po ang mga